45 taon nang namamasada ng jeep si Samuel. Dahil dito, napaaral niya ang 4 niyang anak. Kaya masakit para sa kanya na bitawan ito sa napipintong pagpapatupad ng pamahalaan ng Jeepney Modernization Program. Sabi naman ng mga anak ko, kahit tigil na, dali ko na lang sa probinsya ito. Panghakot na lang ng mga palay, ganun. Ayon sa payag ng LTFRB, papayagan pa rin ang mga traditional jeepney na mag-ooperate basta't roadworthy pa rin ito at makasali ang mga drivers at operators sa mga transport cooperative. Pero malaking dagok ito kay Samuel dahil hindi pa sila nakakapag-consolidate ng kanyang grupo. Kaya pakiusap niya sa pamahalaan, iusod ang pagpapatupad ng programa. Hindi rin daw kasi biro ang pagkuha ng modernized unit. Sana mapagbigyan pa kung halimbawa kung hindi man matuloy o mapagbigyan pa kami o hindi, yun lang. Pagkakataon lang yung hinihingi namin. Mahal yung kuwan sa sakyan, hindi kaya ng bulsa. Kung kunin mo man sa bangko, may edad na ako, hindi ko na kaya pagpatuloy yun. Ang ibang tsoper naman, nawawalan na ng pag-asang mare-renew ang kanilang prangkisa. Yung mga kasamaan namin na sa January, sila magre-renew kasi December dati silang nauunang mag-renew. Ngayon na-hold na. Baka January, ayaw na ng hindi na sila makapagbiyahe. Nakapag-consolidate na rin ang grupo nila Lito pero problema pa rin nila kung saan kukuha ng perang pambili ng modernized unit. Sa mga nauna ng pahayag ng LTFRB, ang December 31 deadline ay para sa consolidation ng mga drivers at operators at tiniyak ng ahensya na walang mangyayaring phase out. Pero hindi pa rin kumbinsido rito ang ilang grupo ng mga tsuper at mga operator. Bagamat walang malawakang tigil pasada sa Baguio, nagsagawa pa rin ng kilos protesta ang ilang grupo. Gusto naman ng operator driver ng modernisasyon pero hindi sana yung biglaan, hindi sana yung sapilitan at sana tingnan yung gobyerno yung kalagayan ng mga apektado, no, lalo-lalo yung maliit na operator driver at yung mga mananakay. Ayon sa LTFRB, higit 90% na ng mga jeepney operators at drivers ang nakapag-consolidate sa Cordillera at tiniyak ng ahensya na walang atrasan ang December 31 deadline. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.